Hello mga kasari, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, today is Sunday po. And welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, kahapon kasi is namili kami ni partner sa Pure Gold Silang. Inabutan pa nga kami guys ng ulan, sobrang lakas na ulan, napakalamig. So talagang sinuong na namin ng ulan mga kasari. So, namili kami and nagulat ako guys pag uwi and after ko mag-display, pag-check ko ng resibo, sobrang dami na naman pong tumaas and meron din po tayong mga in-adjust na naman po sa bentahan dito sa ating sari-sari store. Sobrang nakakagulat mga kasari, ang taas na talaga. Mostly, yung mga delata po talaga ang talagang tumataas ng tumataas. Talaga po. Talagang nakakagulat na and napakahirap na din pong magpresyo kasi napakataas na din po kasi mataas na nga yung kuha natin, papatungan pa natin, so mas tataas pa yung bentahan natin. Pero no choice naman po kung hindi tayo magpapatong, parang hindi na rin po tayo nagtitindahan, 'di ba, kung hindi natin papatungan ng tubo. So eto guys, meron ditong mga may linya. Ayan, may mga linya po yan. So ito yung mga i-share ko sa inyo guys na ano yun? Ilang kilo? Ayan guys. So meron lang bumili ng soft drinks, sigarilyo at bigas. So pinagbentahan muna natin guys. So mag-start tayo dito mga kasari sa 555 tuna na adobo. Mas mahal po yung puhunan niya sa mga apritada, caldereta, mechado. So, ang puhunan na po ng 555 tuna adobo is 30.25. So, ang bentahan ko na po niyan ay 35 pesos. Sa 35 at ang puhunan ay 30.25, meron po akong tubo na 4.75. Tapos yung bentahan ko guys ng mga apritada, caldereta, mechado, 34. Mas mahal talaga yung adobo. Tapos sa Century, dito ako guys nagulat kasi ang taas na niya. Ang puhunan na po ng hot and spicy na Century tuna, yung 155 grams, 39 pesos na po. So, kailangan ko na naman pong mag-adjust kasi parang 43 lang yung bentahan ko nun. So, ginawa ko na pong 44 para at least meron po akong plus 5 sa delata na iyon na Century tuna hot and spicy. Pero yung ano po, puhunan po ng 155 grams na Century tuna na hindi maanghang, yung flakes in oil, 38.50. Ang bentahan ko po nun 43. Kahit 50 centavos lang po yung diferensya ng presyo nila, inano ko na lang po na hindi magkatulad, 43. Kasi nakakaawa din naman po kasi yung customer. Tapos sa San Marino po, eto, nag-adjust din po ako ng bentahan. Kasi yung puhunan po nung 85 grams, yung easy open, mapa pula at mapa hindi, magkapresyo na po sila. 30.50 na po yung puhunan ng San Marino, mapa maanghang at hindi, yung easy open. So, ang bentahan ko na po, from 34 pesos, 35 pesos na po. Nag-increase din po ako para may tubo naman po ako mga kasari na 35 minus 30.50. Para may tubo po ako na 4.5. Diba? Mahal na talaga ng mga delata ngayon. Buti na lang yung mga customer ko dito, hindi nagtatanong ng presyo. Ay, ba't tumaas na naman? Hindi ganun guys yung mga bumibili dito. Buti na lang talaga at maintindihin sila. So, dato puti, 200 ml yung toyo. 10.75 na po ang puhunan niya. Diba? Ang taas na rin ng toyo. 13 na po ang bentahan ko ng toyo. Parang nito lang din ako nagtaas. So, ang tubo ko po sa toyo, maliit lang. 2.25 lang po yung tubo ko sa toyo. Tapos, eto po, yung Mang Tomas naman po na hindi maanghang. Ewan ko kung maanghang to. 11.50 po, bentahan ko po ay 15. So, meron akong tubo na 3.5. So, sa dato puti naman po, ayan, nagtumaas po siya na suka, 200 ml. Nag-11 na po ako dito kasi ang puhunan na po niya, 8.25.
So, para may tubo naman po ako na 2.75 sa suka. Tapos ito, yung Mang Tomas na siga, ito pala ang nag-price increase. Magsi 16 pesos na po ako dito. Dati kasi same na kahapon lang or no isang araw may bumili sa akin. 15 lang yung bentahan ko. Sabi ko gawin kong 16 itong Mang Tomas na siga. Kasi 12.50 yung puhunan niya. Tumaas po siya. So sa 16, 12.50, meron po akong 3.5. Tapos sa Silver Swan naman po, nag-11 na rin ako kahit medyo mas mababa ng konti ang puhunan niya sa Dato Puti. 200 ml din po ito na suka. 7.50. So, ginawa ko na rin pong 11 para hindi na rin nakakalito. Tapos, Pure Foods corned beef. Pure Foods Chinese style luncheon meat. Ako nagbaba ako dito. Dati ito 50. Nung nag-45 yung puhunan niya, bumaba. 43 na lang yung puhunan niya. Actually, 42.90. Ni-round up ko lang. So, plus 5 ako. 48 yung bentahan ko ng luncheon meat. Ayun siya guys. Oh. Ayan. Ito, yan. So, ano pa ba? Argentina corned beef, 150 grams. Tumaas po siya actually nung nakaraan. Pero ngayon hindi naman gumagalaw. 36.50 pa din. So, 42 pa rin yung aking bentahan. So, actually, pwede siya sa 41. May sigarilyo po? Anong sigarilyo? Wala po. Mighty, Marbles, Chester. Mighty lang po. Mighty. Ilan po? Lahat po yan. Bali 5. 9 po kasi to. Para may sukli kayong 5. Candy na lang din. Anong candy po? Ito na lang iPhone. iCool. 5-4 po ito. Ayan, hindi ko na in-stop guys. Ang glowing ko kapag suot ko talaga ay color pink. Parang ito yung nagpapaputi sa akin kapag suot ko ay mga pusha pink, yung mga ganyan. Yung mga matitingkat. Ang hindi bagay sa akin na color, yung mga bang color? Yung mga gray, ganyan. Hindi bagay sa akin. White, yan hindi rin sa akin bagay guys. So, may mga maiingay na galing sa handaan. Naabutan tuloy tayo. Saan na ba tayo? 36.50. So, may tubo po tayo na compute natin ng maayos. 42 minus 36.5. May 5.5 po tayo. Actually, pwede siya sa 41. May 4.5 ka pa rin. Pero, 42 po ang Argentina corned beef. Tapos yung Nescafe Classic guys na 20 grams, yung puro 26.50, 30 guys ang bentahan ko. Tapos yung ketchup na 100 grams, 11.50 yung puhunan niya, 14 yung bentahan ko. So magkano lang din 'di ba ang tubo ko? May tubo ako na 2.5. Okay na 'yun. So, eto, nagtaas din ako, price increase din ako sa Dato Puti Patis na 150 ml from 16 pesos na bentahan. Hindi na siya pwede kasi yung puhunan niya 14.30 na po. So, ginawa ko na po siyang 18 pesos simula kahapon. Pero simula kahapon wala pa namang nabili. Simula nung nag-price increase tayo hanggang ngayon. So, sa 18 pesos na bentahan, meron po tayong tubo na 3.7. So, nagpatong tayo ng 2 pesos pa. Kasi 16 naging 18. Tapos ito, na-price increase din po ang Lawrence Patis, 150 ml din po. 12.40 na po ang kanyang puhunan. 15 lang po ang bentahan ko noon. So, ginawa kong 16. So, para may tubo naman po ako na 3.6. Tapos dito naman po tayo, dito ako nagulat guys, pati wow ulam. Nabentahan lang natin noon na 22, naging 25, naging 27. Ngayon ang puhunan na po ng wow ulam ay 24.50. Mahal na din talaga. Kaya guys, ginawa ko siyang 29 yung bentahan ko. Kahapon lang din ako pag-uwi. Nung na-check ko yung resibo, kahapon lang din ako nagpalit ng bentahan ko. So 24.50, ang tubo ko po ay 4.5. Tapos ito pa guys, Calumet, puhunan ng Calumet, 50 grams, 17.25. 20 po yung bentahan ko. Si partner po, ang tinanong ko siya,
kung magkano ang bentahan. So wala namang naganap na pagtataas ako dito sa Calumet. Dito sa mga juice, ginawa ko na guys yung mga juice ko na tinitimpla, yung nakapack, nakasachet. Ginawa ko ng 24, Mapa Nesty or Tang. Kasi ang puhunan po ng Nesty 20. Tapos yung Tang 19.30 ganyan, 19.30. Eh sabi ko, pag 23 sobrang liit ng patong ko, parang mga 3 lang. So, sa iba nga 25 na. So, sabi ko mag 24 ako. Doon tayo sa gitna. Tapos, guys, yung clover, pansin ko yung mga chichirya, okay pa na din naman siya sa 10. Pero napapansin ko na pataas siya ng pataas. Meron na nga umaabot ng 8 pesos pataas. Pero 10 pa din ang bentahan ko. Etong clover, pwede mo din siyang i-round up to 8 kasi 5 centavos na lang ang kulang. 7.95 ang puhunan ng clover. Tapos yung mga biscuit, ayan, yung mga top sarap, ganyan 81 isang balot, Pajibar makapuno 81.80. Piatos 16.85, pang 20 ko ang piatos. Tapos yung C2 guys. Gusto kong magtaas sa C2 solo. Kasi ang puhunan na ng C2 solo is 14.27. Hindi pa nga lang talaga ako nakapag-decide. Ayan, 14.27. Wala pa akong nailagay na presyo. Kasi kung 18 pa din guys, ang bentahan ko, meron na lang akong tubo na 3.73. Kung ina 19 ko naman siya, meron akong tubo na 4.73. So, ina 19 ko siya. Na 19 ko, pansamantala lang naman. Kasi alam ko mas pricey ang C2 kay Pure Gold kesa sa Dali. Kasi sa Dali parang nasa 13 something, 13.75, mga ganyan. Eh, hindi ko sa Dali nabili. So, sa, ayan, yung mga puhunan ng, eto, yung Jack and Jill na Choco Nuts, Berry Nuts, 8.30 na po yung kanyang puhunan. 10 pa rin po ang aking bentahan. So, ibig sabihin, meron po akong 1.70 centavos na patong. Tapos, yung muncher, eto guys, natatawa na lang ako dun sa isang customer. Tinanong niya yung muncher kung magkano daw. Sabi ko, 18 pesos po. Tapos, bigla siya napatigil. So, ibig sabihin nun, parang namahalan siya. Sabi niya, 18 na yan. Sabi ko, opo, kasi puhunan po niyan 16. Sinabi kong 16 kasi may point eh. 15.15, ganyan. 15.55 yung corn beads. So, ginawa ko na lang 16. So, hindi na siya umimik. Nung sinabi kong 16 yung puhunan, alam niya na 2 lang yung patong ko. Tapos, guys, yung Sunrocks na 500 color safe 28, nag 32 na ako, so meron akong 4. Tapos yung Tide powder, dito ako magpa-price increase. Gagawin kong 18 pesos yung Tide ko. Ayun, wala pa namang bawas. Akala ko na ibenta ko siya ng 17. Kasi yung puhunan po niya, 15.41 yung Tide powder. Wala pa yung Downy ha, parang ano lang siya. So, tumaas din talaga ang Tide. Tapos, kumuha ko guys, dahil noon nagtitinda naman ako ng Kala powder, kumuha ko ng 6 lang, tatry ko lang ulit. Ang puhunan na po ng 6, 43.50. So, pumapatak na 7.25 yung isang sachet or isang pack ng Kala powder. So, 7.25. Sabi ko, ay, hindi siya pwede sa 8 kasi centavos lang. So, tinulungan din ako magpresyo ni partner pang 9 daw. Naisip ko pa nga 10 eh. So, pang 9, i-9 ko lang daw. So, ayun guys. Mahal na din pala. Dati, mas mura ang puhunan ng Kala kaysa sa ano eh. Sa Surf. Pero, mahal na din pala talaga. Yan ang patunay guys na mahal na talaga ang bilihin ngayon. So, ayun po mga kasari, yung mga nag-price increase ako dito sa Sari-Sari Store. Nakakagulat talaga yung presyo ng mga delata guys. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na i-check nyo po parate yung inyong mga resibo. Kasi mahalaga po yan. Tulad niya no, ang tataas na naman. Lahat ng may mga paganyan, ayan no, makikita nyo. Lahat ng may mga paganyan, yan yung mga nag-price increase. So yun lang po mga kasari, yan po ang ating vlog. Grocery items from Pure Gold na talagang tumataas ng tumataas.
Thank you so much for watching and happy Sunday po sa inyong lahat. Bye guys!